Ang pagtatagpo. Hi mga kalagim! Isang gabi, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang estranghero sa Facebook. Wala akong ideya kung sino siya, pero sinabi niya may mahalaga siyang kwento na nais ibahagi. Sa una, nagdalawang isip ako na basahin ito, pero dahil sa aking likas na kuryosidad, binuksan ko ang mensahe. Hindi ko inakala na ang simpleng pagbukas ng mensaheng iyon ay magiging simula ng isang sunod-sunod na pangyayari na babago sa buhay ko. Narito ang mensahe. Hello kalagim, tawagin mo na lang akong Miko. Alam kong mahirap paniwalaan ang sasabihin ko, pero kailangang malaman mo ito. Isang taon na ang nakakalipas, kasama ko ang mga kaibigan ko, sina Leo, Ana, at Mark, na napagpasahan naming dumaan sa Balete Drive. Alam kong alam mo ang lugar na iyon, kilala ito bilang kalsadang pinamumugaran ng mga kwento ng multo at kababalaghan. Pero sa kabila ng mga babala at sabi-sabi, naisip naming mag-trip doon para lang magpatawa at takutin ang isa't isa. Gabi iyon, siguro mga alas 11 ng gabi, nang dumaan kami sa Balete Drive. Nakakatuwa kasi tahimik ang buong kalsada, tanging mga ilaw ng poste lamang ang nagbibigay ng liwanag. Nagsisimula na kaming magkwentuhan ng mga nakakatakot na bagay, nagtatawanan, pero alam mo yung pakiramdam na parang may mali. Bigla akong nakaramdam ng bigat sa dibdib ko, parang may nakatingin sa akin. Tumigil ang kotse sa gitna ng kalsada, hindi dahil sa gusto namin, kundi dahil biglang namatay ang makina. Sinubukan ni Mark, na nagmamaneho, na i-start ang kotse, pero walang nangyari. Lumabas si Leo at Ana para silipin ang makina, pero wala silang makita na mali. Ako naman, nagsimulang kabahan, dahil sa likod ng kotse, sa gilid ng kalsada, ay may nakita akong anino. Isang babae, nakaputi, na tila naglalakad papalapit sa amin. Guys, sabi ko, may babae sa likod ng kotse. Nagtinginan sina Leo at Ana, pero hindi nila makita ang sinasabi ko. Kinusat ko ang mga mata ko, baka kasi namamalik mata lang ako. Pero nandyan siya, mas malinaw pa sa dati. Nagtayuan ang balahibo ko nang mapansin kong wala siyang mukha. Nakatingin siya sa amin, kahit walang mga mata, at naramdaman ko ang malamig na hangin na tila yumayakap sa akin. Tara na, alis na tayo dito, sigaw ni Ana, nakita ko sa mukha ang takot. Binalik ni Mark ang susi at sa wakas, umandar ang makina. Agad naming pinaandar ang kotse at mabilis na umalis doon. Akala namin ay tapos na ang lahat, pero hindi namin alam na nagsisimula pa lang ang bangungot. Simula ng gabing iyon, nagsimula akong makaranas ng kakaibang mga bagay. Sa umaga, normal ang lahat, pero tuwing gabi, lagi kong nararamdaman na may nakatingin sa akin. Sa bawat pagtingin ko sa salamin, may makikita akong anino sa likuran ko. Hindi ko alam kung guni-guni lang o totoo, pero alam kong may mali. Minsan, habang natutulog, naririnig ko ang mga yabag sa labas ng kwarto ko, parang may naglalakad sa pasilyo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Dumating ang isang gabi na hindi ko na kinaya. Bigla akong nagising at nakita ko siya, ang babaeng walang mukha, nakatayo sa paanan ng kama ko. Gusto kong sumigaw, pero parang wala akong boses. Lalong lumamig ang kwarto, at naramdaman kong parang may kamay na humahawak sa akin. Napapikit ako sa takot, at nang idilat ko ang mga mata ko, wala na siya. Nang sumunod na araw, naghanap ako ng tulong. Sinubukan kong mag-research tungkol sa Balete Drive at nalaman ko ang tungkol sa mga kwento ng multo ng isang babaeng sinasabing namatay doon. Nagtanong-tanong ako sa mga matatanda sa lugar, at nalaman ko na noong dekada 2050, may isang babaeng naaksidente sa kalsadang iyon. Hanggang ngayon, hindi pa rin matukoy kung ano ang tunay na nangyari sa kanya, at ang sabi ng iba, hindi pa rin siya natatahimik. Hindi ko alam kung bakit kami ang pinili niyang gambolain, pero nararamdaman ko na may gusto siyang ipahiwatig. Isang gabi, habang natutulog ako, nanaginip ako. Nakita ko siya, pero sa pagkakataong ito, may mukha na siya. Isang batang babae, umiiyak at humihingi ng tulong. Nagising ako at may narinig akong boses, tulungan mo ako. Ngayon, nararamdaman ko na kailangang bumalik kami sa Balete Drive. Kailangan naming malaman ang katotohanan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, pero nararamdaman kong hindi pa tapos ang lahat. Sana ay makahanap kami ng mga sagot. Sana ay matulungan mo kami. Dito muna magtatapos ang unang episode. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon at gusto mo pang makinig ng iba pang nakakakilabot na lihim, huwag kalimutang mag-like sa video na ito at mag-subscribe sa Lihim ng Dilim. I-click na rin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga bagong episode na tiyak na magpapatayo ng balahibo mo. Maraming salamat sa pakikinig, abangan ang susunod na kwento na magbibigay ng takot at misteryo, dito lang sa Lihim ng Dilim.